Sa araw na ikinasal ang mag-asawa, lumikha sila ng bagong buhay na magkasama. Two people become one. At bagamat pinanghahawakan mo ang iyong mga individual na personalidad, bilang mag-asawa, ang iyong relasyon ay may sariling pagsisikap. Ang pag-aasawa ay isang bagay na iyong pinalaki at inaalagaan. Kaya, makatwiran na ang araw ng iyong kasal ay ang paglikha ng isang bagong buhay na may kasamang zodiac sign na pinagsasaluhan ninyong dalawa sa isa't isa. Oo, ang araw na ikasal ka at ang anibersaryo ng iyong kasal ay ang mga astrological na birth date tulad ng iyong kaarawan. Kapag naghahanda ka para sa iyong kasal, ito man ay pagkatapos mong gawin ang proposal o kapag ikaw ay bata pa at nangangarap ng araw na mahanap mo ang espesyal na tao, karaniwan mong iniisip ang lahat ng magagandang bagay na gusto mo sa iyong kasal para magawa ito. Ang pag-alam sa zodiac sign ng petsa ng iyong kasal ay maaaring isang bagay na gusto mong paghandaan. Kaya, patuloy na makinig para malaman kung ano ang senyales ng iyon at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong kasal. Para sa ikinasal sa Aries, sa buwan ng March 21 to April 19. Ang pagpapakasal sa panahon ng Aries ay nangangahulugan na ikaw ay nasa para sa biyahe ng iyong buhay. Nalaman ng mag-asawang nagpakasal sa panahong ito na ang kanilang kasal ay puno ng passion at fireworks at hindi lang sa kwarto. Hinahamon ninyo ang isa't isa na lumabas sa iyong mga comfort zone at sumubok ng mga bagong bagay na nagpaparamdam sa bawat araw ng parang isang bagong pakikipagsapalaran. At ang impluwensya mo sa isa't isa ay nangangahulugan na palagi kang nagsusumikap na maging mas mabuting tao. Ang mga pag-aasawa ng Aries ay nakakakita din ng maraming determinasyon. Dahil lang sa hindi kayo lagi nakikita, ay hindi nangangahulugang susuko na kayo sa isa't isa. Higit pa riyan, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Sigurado, maaaring magkaroon ng ilang malalaking away, ngunit malamang na magkayakap kayo sa pagtatapos ng gabi. Ganap na nakakalimutan kung tungkol saan ang laban. Para naman sa ikinasal ng Taurus, sa buwan ng April 20 to May 20. Ang mga kasal sa panahon ng Taurus ay may posibilidad na magkagawa ng ilan sa mga pinaka-down-to-earth na mag-asawa doon. Bihira kang magkaroon ng mga problema sa relasyon na hindi mo aaayos at hindi ka nahuhuli sa kung ano ang dapat na perpektong kasal. Subukan mo lang gawing perpekto ang sarili mong kasal. Tiyak na may mga pagkakataon na makikita mo ang iyong sarili na kumikilos ng mas matigas ang ulo kaysa karaniwan. Ngunit ito ay dahil lamang sa ayaw mong matulog ng galit. Ang iyong kasal ay matibay na binuo ng isang pundasyon na mas matibay kaysa sa karamihan. Sa madaling salita, wala at walang sino man ang makakapagbagsak nito dahil mas nagtitiwala kayo sa isa't isa kaysa sa mga tagalabas. Ang pag-aasawa ng Taurus ay pinahahalagahan ang antas ng ulo pagdating sa paglutas ng problema at paggawa ng mga susunod na hakbang ng magkasama sa halip na gawin o sabihin ang mga bagay ng mabilisan. Ang ikinasal naman sa buwan ng May 21 to June 20 under the zodiac sign na Gemini. Ang mga kasal sa panahon ng Gemini ay kadalasang nakalaan para sa mga mag-asawang napakalapit. Maaaring sila ay iisang tao. Ang pag-aasawa ay pinakamahusay kung maaari kang maging magkaibigan at magkasintahan. Ngunit kayong dalawa ay magkaibigan habang buhay. Hindi lamang gusto mong gawin ang lahat sa bawat isa, ngunit alam mo rin kung ano ang iniisip ng iba sa lahat ng oras. Ito ay gumagawang ng paraan para sa isang napaka-intuitive at pangmatagalang relasyon. Gusto mo ang iyong pag-aasawa ay ang lahat ng iyong pinapangarap. Kaya lahat ng mga nakakatuwang ideya sa bakasyon at ligaw na mga pangako na ginawa mo sa isa't isa nung kayo ay kasal ay matutupad na ngayon. Ang mga kasal ng Gemini ay tungkol sa kaguluhan at mga sorpresa. Dalawang bagay na patuloy mong sinusubukang isama sa iyong buhay na magkasama.
Sa sandaling ikay mag-asawa, hindi na magkakaroon ng mapurol na araw na magkasama. Para naman sa ikinasal o ikakasal ng June 21 to July 22, under the zodiac sign of Cancer. Ang pagpapakasal sa panahon ng Cancer ay nangangahulugan na malamang na magkakaroon ka ng isa sa mga mas tradisyonal na kasal ng zodiac. Hindi ito nangangahulugan na ang iyong kasal ay magiging boring at predictable, ngunit sa halip ay batay sa pag-ibig at pangako at isang buong maraming mga bata. Umaasa kayo sa isa't isa para sa lahat, kabilang ang mga inspirational talk kapag nalulungkot ka, isang taong mapagpapatunay sa kanilang walang pagsubali na pagmamahal para sa iyo. Bagamat totoo na ang pag-aasawa ng Cancer ay maaaring humantong sa maraming pagkamuhi at pagiging sensitibo, ito ay dahil lamang sa gusto mong maging perfecto ang iyong kasal. Maaaring mahirapan ka sa iyong sarili dahil hindi mo magawa ang lahat ng tama sa lahat ng oras, ngunit nakakatulong na magkaroon ng kapareha na nagmamahal sa iyo ng pareho. Maaaring pareho kayong nababaliw sa inyong mga ulo, kaya tandaan na ang pag-aasawa ay tungkol sa pagbabahaginan at pagmamahalan at magiging masaya kayo habang buhay. Ang nagpakasal at magpapakasal sa buwan ng July 23 to August 22 under the zodiac sign of Leo. Ang mga kasal sa panahon ng Leo ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng lahat, ngunit walang sino man ang makakaila na hindi sila kapanipaniwalang kapanapanabik. Kilala ka bilang mga trendsetter hindi lang dahil sa iyong magandang bahay at magkatugmang mga kasuotan, kundi dahil sa iyong matibay na samahan. At hindi lamang ang pananabik ay mahalaga sa iyo, kundi pati na rin ang mga romantikong pag-iibigan. Madalas na ang dalawa sa inyo ay patuloy na naniligaw sa isa't isa, parang araw-araw ay honeymoon phase. Maaari ka ring tumaya na hindi kailanman kakulangan ng drama sa iyong relasyon. Dramatics na ikaw lang ang makakaintindi. Maaaring isipin ng mga tao na nanggugulo ka lang dahil kaya mo. Ngunit sa katotohanan, ang pagiging maingay at tapat ay kung paano mo harapin ang iyong mga problema. Alam mo na ang pag-aasawa ay hindi magiging perpekto, ngunit palagi mong sisikapin na magiging matatag ito. Para naman sa kinasal or magpapakasal sa buwan ng August 23 to September 22, under the zodiac sign of Virgo. Ang pagpapakasal sa panahon ng Virgo ay ang iyong pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ng pinakamatibay na kasal. Hindi ka lamang makakagawa ng matalinong mga papipilian para sa iyong sarili, ngunit sa iyong relasyon, pati na rin. Pinaanagan mo ang pagkakaroon ng isang malusog na koneksyon sa iyong kapareha na karaniwang kasama ang isang malusog na dosis na nag-iisa na oras at oras na ginugol ng magkasama. Ang mga mag-asawang ikinasal sa panahon ng Virgo ay kadalasang mayroong napakatibay na pag-aasawa dahil naniniwala sila sa pagiging malapit na magkaibigan bago maging anumang bagay, at ang koneksyon na ito ay maliwanag din sa lahat sa paligid nila. Sa katunayan, nagtakda ka ng pamantayan kung paano dapat kumilos ang mga mag-asawa pagkatapos magpakasal dahil ginagawa mo ito ng mahusay. Isaalang-alang ang iyong sarili, ang poster na bata, para sa masaya, malusog na pag-ibig. Para naman sa ikinasal o magpakasal sa buwan ng September 23 to October 22 under the zodiac sign of Libra. Ang pag-asawa sa panahon ng Libra ay tulad ng pagkakaroon ng perpektong kasal na hindi man lang nagsisikap ng marami. Gusto mong maging perpekto ang lahat, na ang pagsisikap na mapasaya ang isa't isa ay natural na sa iyo. Palagi kang gumagawa ng oras para sa iyong kapareha sa emosyonal. Ngunit din sa pisikal, there's constantly a sense of romance in the air kapag magkasama kayong dalawa. Para sa mga tagalabas, ang isang Libra na kasal ay maaaring mukhang medyo nakalaan na panig. Tiyak na walang gaanong PDA na nagaganap. Ngunit dahil hindi mo pa pinapakita ang iyong pagmamahal sa lahat, ay hindi nangangahulugang wala na ito. Sa katunayan, gustong-gusto mong ipakita kung gaano niyo kamahal ang isa't isa kapag nag-iisa ka at kahit nasa labas ka sa publiko. Ang init mo ay nakikita sa lahat ng tao sa paligid mo.
Ang magpapakasal o ikakasal sa buwan ng October 23 to November 21 under the zodiac sign of Scorpio. Kung mayroon lamang isang salita upang ilarawan ang kasal ng Scorpio, ito ay nakakakuryente. Ang pagmamahal at pagnanasa na mayroon kayo para sa isa't isa ay higit pa sa anumang iba pang tanda. At sa sandaling sabihin mo ang iyong mga panata, siniseryoso mo ang kasal na ginagawa kang isa sa mga pinakatapat at tapat na mag-asawa. Kaya ito ay nakatayo lamang sa dahilan na kung mayroon lamang kayong mga mata at pag-ibig para sa isa't isa na ang iyong pagnanasa sa isa't isa ay wala sa mundong ito. Ang kasal sa panahon ng Scorpio ay halatang matindi, hindi maikakaila, yun at habang mahal niyong dalawa ang isa't isa, ito ay halos tulad ng isang relasyon sa pag-ibig o puot. Oo, gusto mong gugulin ang iyong buhay na magkasama, ngunit ginagawa mo ay ng uwi ng pag-ibig na galit na pakikipagtalig pagkatapos ng isang malaking away. Naipit ka sa pagitan na hindi magustuhan ng M at hindi mabubuhay nang wala ang mga ito, na gumagawa ng walang katapusang mga sorpresa sa iyong kasal. Ang ikinasal sa buwan ng November 22 to December 19 under the zodiac sign of Sagittarius. Ang pagkakaroon ng kasal sa Sagittarius ay nangangahulugan ng pagpaplano para sa isang buhay na hindi kailanman nakakabagot na magkasama. Kapag nagtali ka sa panahong ito, maaari mong halos palagi magagarantiya na magkakaroon ng pagkikipagsapalaran at kagalakan sa bawat sulok na nagdaragdag lamang sa iyong pagmamahal sa isa't isa. Siyempre, magkakaroon ng ilang mga bumps sa kalsada tulad ng anumang kasal, ngunit palagi mong sinusubukan na matuto mula sa mga bumps na ito at masulit ang buhay. Ang kasal sa panahon ng Sagittarius ay nangangahulugan na ang iyong kasal ay magiging masigla at palakaibigan. Ang tingin mo sa iyong sarili bilang matalik na kaibigan na kung minsan ay nagtatalo at hindi nagkakasundo, ngunit laging may pagmamahal sa isa't isa at syempre, hindi ka kailanman mag-aalala tungkol sa pag-angkop ng cookie cutter mold ng kung ano ang dapat ng kasal. Gusto mong maging natatanging mag-asawa na ginagawa mo ang lahat ng gusto mo na hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng iba. Para naman sa nagpakasal sa buwan ng December 22 to January 19 under the zodiac sign of Capricorn. Ang pagpapakasal sa panahon ng Capricorn ay nangangahulugan na ang iyong kasal ay magiging matagumpay, kaya binabati kita. Pareho kayong namumuhunan sa kaligayahan ng isa't isa na magiging imposible para sa iyo na isipin ang iyong relasyon bilang anumang bagay pero matagumpay. Ang iyong determinasyon na masusing mga argumento at snags ay nagpapatunay lamang kung gaano kahanda na magtrabaho upang maging perpekto ang iyong kasal. Sinisikap mong maging medyo nakalaan o konserbatibo sa panig kapag nasa publiko ka, kaya walang PDA. Ngunit tiyak na nagpapakilala ka sa sinasabing freak in the sheets dahil lang sa magkahawak kamay lang kayo at naghahalikan sa pisngi kapag kasama niyo ang mga kaibigan at pamilya, ay hindi nangangahulugan na ang iyong sex life ay hindi nakakabaliw. Gusto mong surprisahin ang isa't isa ng pribado at gustong-gusto mong maging mapagtanggap na mag-asawa sa publiko. Ang ikinasal sa buwan ng January 20 to February 18 under the zodiac sign of Aquarius. Pagdating sa kasal ng Aquarius, mayroong mga patakaran sa kasal at pagkatapos ay mayroong mga panuntunan ng Aquarius. Ang tanging bagay na kinasusuklaman mo kaysa sa pakikinig sa mga opinyon ng ibang tao tungkol sa iyong kasal ay ang paglalaro ng mga patakaran. Naniniwala ka na dahil buhay mo ito, kasal mo rin ito at walang ibang makakapagsabi kung hindi, walang kung at o pero. More than that, partners, best friends, kayong dalawa, ang pagbuo ng iyong relasyon sa pagkakaibigan ay magpapagaan lamang sa iyong pakiramdam tungkol sa pagkuha nito sa susunod na hakbang at pagtali sa buhol. Gusto mo ang pagkakaroon ng kakaibang pag-aasawa dahil ang ibig sabihin nito ay maaari mong ang ilang higit pang sirang diskarte sa pamilya, pag-ibig at kasarian at paghawak ng mga problema. Maaari malito ang ilan, ngunit ito ay lubos na makatwiran sa iyo. Para naman sa ikinasal sa buwan ng February 19 to March 20
under the zodiac sign of Pisces. Kung ang sino man ay maaaring gumawa ng kasal na parang isang romantikong pelikula kung saan ang lahat ay tama, ito ay isang kasal ng Pisces. Hindi lamang kayong dalawa ang lubos nagmamahalan, ngunit sa totoo lang, ikaw ang pinakamalapit na bagay sa mga soulmate. Lagi mong sinisikap na mag-inject ng kaunting romansa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin nito ay almusal sa kama, paggawa ng parang mga teenager o ginagamit lamang ang iyong mga salita upang ipahayag kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Tiyak na mayroong pakiramdam ng pag-uusisa sa iyong kasal, na nangangahulugang palagi kang naghahanap ng mga bagong bagay na matutunan ng magkasama at tungkol sa isa't isa. Maaari kang maging masyadong sensitibo minsan, ngunit ito ay dahil lamang sa gusto mong maging tapat sa iyong kapareha. Hanggat maaari, mayroon ka ring relasyon na binuo sa karma, na nangangahulugang sinusubukan mong tratuhin ang isa't isa kung paano mo gustong tratuhin ang mga ito na nagpapanatili sa pagiging maliit